Magandang araw, Bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Eto na naman tayo, si Kakokoy, dito po sa ating channel, dito sa YouTube, Bakas ni Kokoy. At ito ay hinihiling naman natin, isubscribe nyo naman, mag-like tayo, i-share natin para ito ay makarating sa ating mga mahal na kababayan natin. Kung kayo po ay nandiyan sa abroad, yung mga OFWs natin, binabati po namin kayong mga buhay na bayani na talagang kayo po ay talagang siksik, liglig at umaapaw ang pagtulong sa ating mga kababayan. Bueno, mga kababayan natin, kahapon po, naging tahimik ang buong karsada ng buong Pilipinas. Bakit? Dahil dito sa pagpapatuloy ng Quadcom na ito po ay sinuspindi nila dapat at ipagpapaliban ng kanilang pagpupulong, pagbubusisi sa mga kanila pong iniimbestigahan sa November 21. Kaya po yung kahapon ng November 13 ay dapat na hindi po matutuloy. Pero dahil kinulit nga po nito po si Atty. Panelo na meron pang mga press release, parang kantyaw na ginamitan ng social media. At kinakantyawan ito pong Quadcom na naduwag daw. Kaya ipinagpaliban ng kanila pong pagbubusisi dito po sa EGK o yung pong malawakang pagpatay. Hindi ho ba? 30,000. Mantakin mo ang namatay dyan. Dahil nga dyan, ipinagpatuloy, biglaan. At yung mga ibang resource speakers na hindi nakarating dahil nga biglaan yung mga importanteng resource speakers hindi nakaharap nito pong dating Pangulong Digong Duterte. Kaya sila rin ang magkakaharap. Kaya natin sinasabing sila rin sapagkat karamihan po ng mga kongresista na nandoon doon nagsilbi ng halos dalawang term o 6 na taon na. Dadalawang taong mahigit pa lamang itong ating administrasyon ni Bongbong Marcos. Ibig sabihin, itong mga kongresistang ito, napasa loob pa nung pong nakaraang grupo sa Senado at Kongreso under the administration of Digong Duterte. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng ugnayan din. Kaya naman hindi maaasahan yung pong malaliman pagbubusisi maliban doon sa mga baguhan. Katulad nung si Congressman Manuel, nung isang party list po yan ng kabataan. At si Laila de Lima na naging biktima rin ng maling pagpapalakad ng ating hustisya na nakulong ng 7 taon, nag-appear din doon at ang kanyang nasa sa likod na masasabi nating alter ego niya. Ito pong dating senador na si Antonio Trillanes. Ano po ang nangyari sa pagpupulong? Nagkaroon po ng tensyon ng bahagya. Abay, mantakin mong nagkahamunan Ito pong si Antonio Trillanes ay naglatag ng kanya pong diskusyon. Ginamitan po ng mga slides, yung pong mga lumang issue hinggil po doon sa Pamimera Bank accounts nito pong si dating Pangulong Digong Duterte. Kanya pong hinalukay at nagkapikunan na sapagkat lumalabas na ito pong si Digong Duterte pinagbibintangan. Kaya natin pinagbibintangan, wala pa pong konkretong patunay na nadiskubre ang totoo nga Pinagbibintangan na yun daw pong pera na kanyang naiipon sa bangko with joint account sa kanyang anak na si Sara Duterte, sa kanyang asawa, sa kanyang anak na si Pulong at Kibaste, nanggagaling daw sa kontribusyon. Tawagin muna natin kontribusyon. Ito pong pinagbibintangan din na si Michael Yang na drug lord daw. Hindi ho ba? Yan isyong pang-politika. Kung yan ay mapatunayan totoo, issue po yan ng kriminalidad. At yung kriminalidad na napapag-usapan dyan, ito po yung binangga ni Digong Duterte sa kanyang anti-drug war.
ay drug war eh. Di ba? At marami po ang namatay dyan dahil yung pong mga addict, pusers, nasalanta at may mga naisakripisyo pang mga buhay na walang kinalaman. At yan po ang inuusisa ngayon sa Kongreso. Yung po ba ang malaking problema natin? Ang malaking problema natin, mga kababayan natin, saan ba at kailan ba nagsimula yan? Yung problema sa droga. Mahabang salaysay po yan eh. Panahon pa ho ng mga Romano may droga na eh. Pero bakit ito namunini ng husto rito sa bansa natin? Sino ang mga nagpasok dito? Panahon po ni Ferdinand Marcos Sr., hindi ho ba? Yung si Lim Seng, nung nagpapasok ng droga rito, di ho ba pinatay sa firing squad yan? Ganon din ang bukang bibig ni Digong, na kapag ikaw involved sa droga, papatayin kita. Kung kayo mga drug lord, papatayin ko kayo. Mga pulis na kakutsaba, papatayin niya. Pero yung pagsasabi niyan pagpatay na yun, sinasabi niya hyperbole, ganyan. Ibig sabihin, yun hong hyperbole, wala akong katulunan sa maliwanag na salitang Tagalog yan eh. Sapagkat yung hyperbole po, yan kung tawagin sa atin, palipad hangin, parinig, paramdam, ganun. At sa pagpapaliwanag natin ito, kaya natin sinasabi, siya mismo, paulit-ulit yung sinasabi, marami na raw siyang pinatay. Marami na raw siyang binaril. Pero pagka ibinalik mo yung usapan, sasabihin niya, ikaw naman. Di ba? Yung mga pulis na inutusan daw niyang pumatay. Pagka inusisa, sasabihin niya, karapatan ng pulis yan eh. Mapatay niya yung kalaban niya. Bakit? Umakman lalaban. Kaya, mahaba pong salay-sayan ito eh. Ang totoong naging problema natin, ito pong pananalanta ng bagyo dito sa atin. Mantakin mo. Last quarter na halos ng taon, October, November, December, yung huling pang taon nung mga nakarang panahon yan talagang taglamig na yan. Di ba? Hindi. Tagbagyo, tag-init. Nagbago ang takbo ng klima ng atin pong pamumuhay, ng atin pong kalagayan dito sa ating bansa. At ano ang naapektuhan ng malaki? Naapektuhan po ng malaki yung pong agrikultura natin. Pagka sobrang lamig, namamatay po ang halaman sa mountain province. Pagka sobrang init, nalalanta po ang ating mga palayan. Di ba? Sinasalanta po ng tubig, nalulunod ang mga pananim. Yan po ang ating problema ngayon. At dahil dyan, lumagana po ang smuggling dito sa bansa. Lalo na ngayon, asahan natin na marami pong bigas ang darating. Tayo po ang number 1 importer ng bigas sa buong mundo ngayon. Halos tayo po ang kumukonsumo ng produksyon ng Thailand at ng Vietnam Sa atin po nagtutungo ang mamahaling bigas nila. Kaya ano po ang inaasahan natin? Kahit na po yung produksyon natin, hindi na rin natin maasahang maabot ang bulsa ng mga mamamayan natin na ang pamumuhay, ang kinikita po sa kanilang paghahanap buhay, halos kulang pa sa sapat. Ganun po yan. Kaya mga kababayan natin, kung atin pong hihigpitan, sana dyan sa Bureau of Customs, yung pong pagpasok ng atin pong gulay, sibuyas, bawang, isda, karne ng baboy at karne ng baka, pati manok. Baka naman may maggawa itong ating commissioner na si Bien Rubio. Matagal na po yan sa customs Yan po ay nagsimula sa Agent 1 lang ngayon ay commissioner. Di ba? Mga katulong niyan dyan nasa sa CIIS dyan si Bernie Enciso. Matagal na rin po yan dyan. At ito nga pong nangyari na paglitaw nito pong si Guban. O di ba? Dahil dyan sa smuggling po ng droga. Yan po
panandalian lamang na solusyon na nahuhuli. Nagpapatuloy ba? Aba, hindi natin masabing hindi nga nagpapatuloy sapagkat may nahuhuli pa po hanggang ngayon eh. May nahuhuli pa pong mga smuggler ng droga. At yan ay naiisingit sa mga kargamentong nagmumula sa ibang bansa, lalo na doon sa mga RTWs. Yung pong mga RTWs natin, kung tawagin ay ukay-ukay, karaniwan yan ang gagaling po sa Bangladesh. At dyan po sa Bangladesh, marami din pong droga dyan. May marijuana dyan, may codeine, cough syrup, meron din pong shabu dyan. So, hindi natin masasabi na yan hindi nasisingitan, hindi ba? Pagdating dito niyan ang deklarasyon niyan manaka-naka ginagawa pang general merchandise para mababa ang buwis na babayaran. Kaya pakiusap natin dito sa atin pong mga operatiba, pagyamanin natin ang ating serbisyo, tulungan natin ang ekonomiya ng ating bansa at bigyan naman natin ng pagkakataon ng ating bansa na rumiwasan ng bahagya. 117 million po tayong mga nilalang dito sa Pilipinas, mga Pilipino. Yung iba ng ibang bansa na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang OFWs, naging buhay na bayani natin yan. Ang kontribusyon niya bilyones na dolares. Halos ang atin pong ibang departamento rito, yung pera po ng OFWs ang umaayuda O ngayon, ano po ba talaga ang kailangan natin? Pagyamanin natin na agrikultura, ito pong si Francisco Tio Laurel Jr. na ating pong Agriculture Secretary. Bilyonaryo po ito tandaan nyo. Hindi na po nito kailangan magnakaw siya po ang Agriculture Secretary natin. Itinatag niya po yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act o AGES. Laban po ito sa mga hoarders at mga kartel. Yung pong i-import ka ng bigas, murang presyo, itatago mo. At pagkakagipitan na, saka mo ilalabas. Sibuyas, ganun din. Bawang, ganun din ang ginagawa nila. Pinapatay po na industriya ng Nueva Ecija. Diyan po sa Nueva Ecija, alam niyo po naman ang produkto rin, bigas at saka sibuyas. Yan, lugar po ng Ilocos na yan, mula Pangasinan na yan, marami rin po ang napeperwisyo mga produkto rin dahil sa ating mga importasyon na itinatago sa Bukidnon, Negros Occidental. Pati ba naman sugar atin pong iimportahin? Hindi ho ba? Iimporta ka ng sugar ang lawak ng taniman ng tubo natin. Negros Occidental hanggang dyan sa Batangas, Tarlac, marami tayong asukal bakit kailangan mag-import pa tayo ng asukal? Yan po ang mga malalaking question na atin pong dapat nabibigyan ng solusyon. Di ba? Okay, mga kababayan natin, ito pong ating pamumulitika. Alam niyo naman ang politika sa ating bansa naging parang addiction. Bakit hindi natin sasabihin parang addiction? Sa isang pamilya, nakatapos na yung ama, sasaluhin ng asawa. Natapos yung asawa, sasaluhin ng anak. Nang magkaribulkahan, sabay-sabay ng tumakbo Meron ng mayor, meron pa silang congressman, meron pa silang konsehal. Di ba? Kaya, nakakatawa na Ang politika po dito sa ating bansa ay talaga nagpapahirap ng husto sa pamumuhay natin. Sapagkat kung nasasalanta tayo ng bagyo, nasasalanta rin tayo ng mga politiko. Bakit kanyo? Yung pondo po ng gobyerno natin, sana kung 90% ay mailatag po sa kaayusan ng ating bansa. Napakaganda kaso sistema hindi. Ang nangyayari po, doon po sa ating pondo ng gobyerno, halos 50-50 na 50% lamang ang napupunta doon sa totoong proyekto at ang 50% nagiging mahiwaga. Hindi ba? Hindi natin sinasabing, ninanakaw Huwag. Nagiging mahiwaga. Na i-convert nila sa ayuda
pamulitika. Yan. Na-convert nila sa kung ano-anong mga proyekto na hindi naman talaga dapat na yun ang kanilang gawain. Mga kongresista ba'y nagpapagawa ng kalsada? Hindi ba? Mga kongresista mayroong libreng tuli. Saan ka nakakita ng ganon? Kumakandidatong congressman eh. Oh, libreng binyag, libreng kasal. Saan ka nakakita ng ganon? Kaya ang politika sa atin nagiging komedya. Sana kung ikaw ay papasok na sa politika bilang mayor, talagang meron kang karanasan sa pagdirhe ng iyong kapaligiran, ng iyong pamayanan. Kung ikaw ay gobernador, meron kang kaalaman sa pamamahala ng pangkalahatang kalupaan ng iyong probinsya, sa pakikipag-ugnayan sa mga mahahalal na mayor. Ganon. Hindi yung ikaw ang gagawa ng mayor. Di ba? May mga mayor naman dyan na sila ang gumagawa ng barangay captains. Ginagawa po nilang makinarya para walang kawala pagdating ng eleksyon ang boto ng bawat isa. Ganon. Kaya yung pera ng gobyerno, siyempre, aalagaan mo yan bukod sa sahod nila. Meron pang pailalim. At yung iba naman, bukod sa sweldo, meron pa isinasahod na kamay. Ganon. Ganyan po nangyayari sa politika natin. Ano po ang solusyon natin? Ang solusyon natin, ipakita natin na tayo po hindi nakukuha sa ayuda. Sapagkat yung ayuda ang tinatanggap nyo, baka akala nyo yan po galing sa bulsa ng mga politiko. Hindi. Yan po sa malaot madali, yan po ay babawiin mula doon sa pondo ng gobyerno. Na yun dapat sa atin din dapat. Di ba? Yan, mga kababayan natin. Kaya, sana, lalo na po dito sa darating na 2025 election, tayo po ay maghalal ng nararapat. Kung mayor, hanggat maaari may kaalaman po sa agrikultura, kung kayo po ay nasa sa probinsya. May kaalaman po sa engineering, kung kayo nasa sa siyudad. May kaalaman po sa pakikipag-ugnayan. Yan. Magaling na communicator. Hindi yung ilalagay natin dyan lalo na sa kongreso, ilalagay mo dyan nagtitinda ng pares. Anong gagawin yan doon sa kongreso? Kung halimbawa ngayon nagtitinda ng pares, dahil siya kasama sa party list ng vendors. Pagka nanalo yan, anong gagawin niya doon sa kongreso? Mag-aari arimondeng, magtitinda ng pares. Hindi naman ganoon. May mga vendors po dyan talaga may pinag-aralan. May mga vendors dyan na wala lamang kakayanan para bumangga doon sa malalaking negosyanteng mga Chinese dyan sa kanilang nasasakupan. Pero napapalago nila yung kanilang industriya sa pamamagitan ng pagsisikap, katalinuhan. Meron mang vendor dyan sa totoo lang, umasenso nga, dahil kinaawaan, hindi ganun. Marami nagbigay ng kontribusyon dahil kinaawaan. Hindi ganun. Ang kailangan po yung hinahangaan natin ang kanyang kakayahan, katalinuhan. Ilagak natin dyan sa konseho, o sa kongreso, o dyan sa senado, yung pong mga taong may kakayanan upang makipag-ugnayan sa humahawak ng ating pong gobyerno at sa mga mamamayang umaasam ng kanila pong pagkalinga. Ganun. Okay, eto. Kaya natin ipinapaalala ito sapagkat yung mga nangyari nga pong Quadcom, yung pong mga pag-iimbestiga sa mga nakaraan, in aid of legislation po yan upang maidagdag amyenda sa batas na umiiral sa atin. Yung kakulangan po ng batas na dapat magpupuno sa pangkasalukuyang kalagayan ng bawat isa sa atin. Yan po ang dahilan yan. Kaya merong mga hearing sa Kongreso in aid of legislation. Pero malaking gastos po yan. Yung oras po ng mga staff dyan, bayad, pagkain, bayad kuryente, bayad. Bilyones po ang ginagastos dyan, baka akala nyo. Dahil lamang sa pag-ugit ng batas.
in aid of legislation. Eh bakit ho ba may in aid of legislation na tinatawag o binubusisi dyan? Sapagkat inabuso ang batas. Inabuso ng mayayaman, inabuso ng politiko, inabuso ng kapitalista ng mga politiko, at mismong ang mga kababayang naapi na inabuso ay dumaraing. Ganun. Okay? Sa susunod, tatalakayin natin ang mga mahahalagang bagay na sa atin po naman ay umaagapay mula po sa relihiyon. Talakayin natin sa susunod. At dyan sa Bureau of Customs, yung pong matalighaga na kalagayan ni St. Matthew, kung saan ay pinili niya maging apostoles kaysa sa maging tax collector. Mahiwaga po yan. Kayong mga taga Bureau of Customs, kayong mga taga BIR. Alalahanin nyo. Baka bulagain na lang kayo ni St. Matthew riyan at manindig ang inyong mga balahibo. Maraming salamat at sa muli, Kakokoy po. Dito po sa ating programa, sa ating pong channel, Bakas ni Kokoy. Mag-subscribe po kayo, like and share. At kung kayo po ay magko-comment, huwag na kayong mambabas. Hindi ko kayo papansinin. Sayang, di ba? Okay, maraming salamat. Perlas na silangan.